So yun mga paps, XRM ulit tayo. Kung naalala nyo last time, ginawa natin yung ball race nito. Tapos ngayon, ang gagawin natin is itong front suspension. Bali, ito yung genuine na front suspension ng XRM natin. Kasi nandun yung luma. Aftermarket yan, nag-leak na rin kasi. Kung magpapalit na rin naman tayo dito ng oil seal sa loob nito, so sa genuine na lang yung palitan natin. Iba pa rin kasi talaga yung quality ng genuine. Samahan niya ako magpalit ng fork oil seal, tsaka i-check natin kung okay pa tong dust seal, lahat i-check natin. So yun mga paps, dito sa front suspension ng XRM, meron yung Allen screw sa ilalim. Ang size niya ay 6mm. So yun, luluwagan lang natin yun. So yun mga paps, negative tayo dito kasi kanina ko pa niluluwagan pero mukhang feeling ko may umiikot lang dito sa loob. Actually aware naman na tayo sa ganun, nagbaka sakali lang tayo na baka mapihit dito sa ilalim, no? So yung mga paps, luwagan natin to. 17mm ata ito eh. So yun mga paps, sugutin muna natin tong isang suspension. Actually ito mga paps, first time ko lang din gagawin to since DIY naman lagi ginagawa natin. Ayan. So ito 17mm. Ayan. Tulak lang natin pababa yung inner tube. Ayan, so sagad na, ito na yung sagad niya. So meron tayo ditong ano ba to? Parang spacer, parang ganon. May washer. So, pagkatapos ng washer, so ito na yung spring. Ang tawag pala dito, collar spring. Ayan. I-drain muna natin yung oil. So yun mga paps, ito na yung left side ng front suspension ng XRM natin. Ayan, nabaklas natin. Actually, dito ako nahirapan yung paano tanggalin to. Ayan, so kung mapapansin nyo, bilog lang talaga siya. Pero may thread yan sa loob, kaya natanggal natin. Medyo, yun nga lang, dito ako natagalan kasi nga, hindi ko alam yung tool. Ayun, so papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit ko since may thread tong tong part na to, itong ulo niya. Ayan. Ayan, so mga paps, ito yung ginamit kong tool. Ayan. Actually, threaded rod lang naman to. Ang size nung nut niya, 14mm. Hindi ko rin akalain na mag-fit siya dito sa diyan sa part ng suspension na yan. Papakita ko sa inyo kung paano baklasin to, yung sa right side na suspension natin. Ayan mga paps, tanggalin na natin tong 17mm dito. Gamitan natin ng socket. Tumatalsik yung spring nito eh. Collar spring. Ito. Next yung washer, tapos yung spring. Dikit-dikit sa upper part. Tapos itong malalayo ng kaunti, yun nasa ilalim. So dito mga paps, ipapasok na natin yung threaded rod. Pihitin lang natin pahigpit para kumapit yung threaded rod natin dun sa bolt sa loob nito. Tapos pag medyo may tension na, luwagan na natin yung sa baba, yung 6mm dito. So yun mga paps, lumuwag na. Okay na. Ayan, kapag lumuwag na, uhugot na natin yung bolt dun sa loob. Tulo. Bale, ito na yung threaded rod natin na kumapit dito sa part ng suspension natin. Pwede na nating mahugot to, itong inner tube. Huwag nyo rin kakalimutan na may washer tong part na to, tong 6mm sa baba, yung galing dito. So yun mga paps, ito na yung parts ng front suspension ng Honda XRM 110. Next natin gagawin, tanggalin na natin tong dust seal tsaka yung oil seal. Tapos natanggal na rin pala natin yung nito, yung o-ring, kasi lilinisan pa natin to gamit yung gasolina. Ayan, so sa pagtanggal ng dust seal mga paps, ito flat screw lang naman na maliit. Tapos susungkitin lang natin yung dust seal. Pero yung tamang-tamang lang, yung wag naman yung masusugatan. Tapos yan, pag medyo umangat-angat na, gamitan nyo na mas malaki-laki. So ayan, natanggal na natin. Ayan, so kung makikita nyo, yan yung oil seal natin. So merong circlip yan dyan, parang lock nung oil seal. So sisikwatin lang natin yung palabas.
Ayan. So, yun mga paps, ito yung ring lock ng oil seal natin. Ayan. So, medyo corroded na. So, kalawang na. So, papalitan na rin natin ito ng bago. So, yun mga paps, sikwatin lang natin yung oil seal gamit yung flat screw. Ayan. Tapos, naglagay din tayo ng basahan dito para hindi mabangasan yung, yung gilid nung suspension natin. So, next, itong isa naman. Ganun lang ulit. Subok tayo ng ibang paraan. Ayan, so ito, open wrench. Ayan, so dahan-dahan lang natin sikwatin. Tumataas naman siya. Nag-prepare lang tayo ng gasolina dito, panlinis. Linisan ko muna to lahat. Balikan ko kayo. So yun na nga mga paps, bale okay na tong mga parts natin. So nalinis na natin yung mga yan. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon is lalagyan na natin ng bagong oil seal tsaka dust seal yung suspension natin, no? So ito yung binili natin mga paps. Ito yung genuine na Honda. Ayan. So isang set to, isang dust seal tsaka oil seal. So ilagay ko na lang yung Shopee link dyan sa description box. Tapos bumili rin tayo nitong lock ring para sa oil seal natin. So rin yun, dalawa rin yun. So yan yung oil seal natin mga paps. 26 by 37 by 10.5. Ayan. Tapos ito yung dust seal natin. Tapos ito naman yung lock ring natin. Ayan, para sa oil seal. So yun mga paps, bale grasahan muna natin to. Tsaka pala, ito nilihan natin ng 1000 grit para mas kuminis yung surface nung paglalagyan ng oil seal, para swabe lang yung pagpasok, kumbaga walang sabit. Tsaka matanggal natin yung mga namuong dumi dito. Tapos yun mga paps, lagyan na rin natin ng unting grasa tong gilid. Sa pag-install ng oil seal, itong may mga number, ito yung dapat nakaharap sa inyo. So yan, ipwesto lang natin. So yan, kapag bumao na ng kaunti, mag-ready tayo ng pang palo o pang tulak. So, medyo sakto-sakto naman siya. So yun mga paps, okay na. Yan, lumabas na yung lagayan ng lock ring. Tapos dito mga paps, lagyan din natin to ng grasa. Mas maganda nga sana kung waterproof to eh. Waterproof na grease. Pag ito nagkalawang, malamang-lamang yun, sisirain niya na yung oil seal mo. Mamagana yung oil seal, yung dust seal mo. Ayun. Ayan, once pumasok na sa kanal nung lock ring, yan, okay na yan. Tapos yun mga paps, dito pwede na natin lagay yung dust seal. Ito na yung isa. Ganun lang din yung process. Lagyan lang din natin ng grasa. Ayan, so last, itong dust seal. So yun mga paps, bali okay na yung dust seal tsaka oil seal. So unahin muna natin to. So ito yung spring. Ayan, so ilagay lang natin dyan. Next, itong inner tube. So ilagay lang natin to sa loob. Ayan, so yan ang magiging itsura nya. Next, ayan, itong part na to. Ayan, lagay lang natin dito sa dulo. Ayan. Tsaka natin siya ilagay dito sa outer tube.
i-ready na natin tong 6mm tsaka may copper washer na kasama. Ayan. Ayan. So pag medyo humigpit na, ayan. So sasabay ulit yan. Ayan, no? So sa paghigpit, gagamit ulit tayo nitong threaded rod. Ipasok lang natin. Tapos pahigpit. Tapos pag naramdaman yung medyo kumapit na, tsaka natin higpitan sa taas. Ayan, okay na yan. Tapos sa pagtanggal, medyo parang pipitikin nyo lang para matanggal agad dun sa thread. Ayan. Next, yung isa naman. Itong threaded rod. So, punta na tayo sa exciting na part, ano? Naglagay lang tayo ng cable tie dito sa inner tube natin para masukat natin yung suspension travel ng ating suspension. So, dito, yan, nakababa yung inner tube natin. Ayan. So, kung susukatin natin, halos nasa 84mm siya, no? So magbe-base tayo sa standard ni AV Moto. Ayan. So ililess lang daw yun ng 5mm para maiwasan yung lagutok o yung tinatawag na bottom out. So bago natin lagyan ng langis, so ibalik pa natin yung ibang part. Itong spring. Actually itong spring na to, ito yung dual rate na spring. Yung dikit-dikit tsaka itong malalapad. Ibalik na lang natin kung ano yung pagkakatanggal natin. Itong maninipis sa ibabaw. Itong malalaki yung pagitan sa baba. Tapos isunod natin yung washer. Tapos itong collar spring mamaya na natin ilagay. Magbi-bleed pa tayo ng oil. Isunod na lang natin ito mamaya. Ayan, so ito yung gagamitin nating fork oil. Itong Motul 20W yung viscosity niya. So ito mga paps, nabili natin kay AV Moto din, ano. Lagay ko na lang yung Shopee link dyan sa description. So mga paps, ayun. So wala pa tayong fork oil gauge. Pero meron tayo ditong syringe. Tsaka tong flexible hose. Tsaka ito, nagkalkal lang ako dito sa tabi-tabi namin ng... Actually, copper tube to. Ayan. So nagsukat lang ako dito ng 100mm. Tapos since 84mm yung suspension travel natin, magle-less lang tayo ng 5mm, so magiging 79. So may sukat na ako dito ng 79. Ayan, so 79mm siya. So susubukan natin to. Actually ito hindi ko alam kung effective to kasi first time ko lang din gagawin to. So sana effective tong gagawin natin, ano. So yun mga paps, bale magsali na tayo ng oil. So, i-bleed lang din natin to para mawala yung mga bubbles. Ayan na lang, taas-baba lang natin. So, kapag kulang, dagdagan pa natin. Next mga paps, bale ito, gamitin na natin tong improvised tool natin. Gagawin nito, sisipsipin niya yung mga sobrang langis. Nahigop niya na yung sobrang langis, so pwede na nating ilagay yung itong collar spring. Ayan. Silayan na natin pataas. Next, itong bolt nya, yung pangsara dito. Naibalik na natin yung o-ring. Lagyan din pala natin ng kaunting grasa to para iwas punit. Pwede kahit oil, pwede rin yan kahit oil. Sarado na natin. Higpitan na lang ulit natin pag naikabit na natin to. So, testing natin kung ilan magiging reading natin dun sa cable tie.
So yun, nabomba na natin mga paps. O susukatin na natin ng caliper. So yun mga paps, sakto 79. So ayos. Bali ayun, lagyan na rin natin ng oil yung isang front shock. Mga 10 to 15 times. Pagkatapos nating ma-bleed, ayan, gamitin na natin tong DIY pork oil pork oil gauge natin. So, sukatin na natin gamit yung caliper. Nasa 79 din, 79 millimeters. Pero ito mga paps, try pa natin sa daan to. Syempre, para makita rin natin yung play. So, ang gagawin na natin, di sasalpak na natin to dun sa motor. Ayan, tapos sigpitan na lang natin tong mga 12mm dito. Tsaka tong bolt dito sa suspension itong 17mm. So yun mga paps, naikabit na natin yung front suspension nitong XRM. At ngayon, susubukan natin siya sa humps. Susukatan natin siya mamaya kung ilan yung reading nung play nung front shock natin. Yan, so ibaba muna natin tong zip tie. Yan, para accurate yung reading natin. Ito na yung unang humps. Yeah. Yun. Ito na yung pangalawang humps. Medyo mataas-taas din yung mga humps dito eh. Yun. Bang. Yan. Yung normal na takbuhan lang. Sukatin natin ngayon dito sa dulo kung ilan yung sukat. Ang total play ng front shock natin is nasa 89. Naglagay tayo ng oil na ang sukat natin is 79mm. So tingnan natin kung ilan yung total play nung pinagdaanan natin sa humps. So nasa 72mm out of 79. Ito 72, same lang. So yun mga paps, bale yun nga reading natin no, 72mm. Tingnan natin kung sa mga road condition na malubak lang. So yun kasi na-try pa lang naman natin sa humps yun. So medyo mabagal-bagal pa yung takbo natin nun. So Ernest, maganda yung Motul, fork oil ng Motul na 20W. Tsaka mga paps, ito yung ginamit nating leveling tool, yung sa fork oil gauge. Ano pa lang yun marami pang room for improvements yung ginamit natin. Pero kung may budget naman kayo, meron namang nabibili online ng fork oil gauge. Nag DIY lang ako, tinry ko lang naman din yun. Tingnan natin kung okay nga, yung tama yung sukat natin dito sa Katipunan. Yung mga bigla-biglang lubak, ayun, yung mga magaganda sanang subukan eh. Ayan, medyo mataas din yung sidewalk dito eh. Tapos lusot tayo sa kabila. Yan, tumbukin natin. Ayan. Subukan natin ibagsak dito. Yan. Hanap lang tayo ng hanap lang tayo ng lilim na pwede tayong magsukat.
Yan. Hindi po malulubok ka. So far wala naman ako nararamdamang lagotok sa ngayon. Pero tingnan pa natin. Obserbahan pa natin. Kunin natin ulit yung caliper natin. Yan. So sukat ulit tayo. Kanina 72 Ilan kaya ngayon? Parang mga 72 din. Wala nagbago. So parang ganun lang din yung sukat niya 72. Ayun, same lang din. So 72 mm, malayo siya sa 84 na maximum play ng front shock natin, Subukan naman natin yung preno kaya. Biglang preno, Kaya preno. Nice. Ay, yung mga bigla-bigla ang preno na ganun. Pero ginagamit ko front and rear, ha. Yan. Maganda yung play niya, Hindi ko lang alam kapag may angkas na. Siguro ito mga pang solo rider yung ganitong setup. Subukan nga natin idaan dun sa mga kanal ulit, sa mga drainage. Yan. Nilaspag agad din, kung saan pinagdadadaan. Para malaman natin kung magdadagdag ba tayo ng oil o hindi. Kaya sinusubukan talaga natin. Pero so far wala naman ako nararamdamang lagutok Yung hindi naman sumasagad. Kasi nga yung sukat natin is 89. Nasa 72 pa lang naman siya. Halos anuhin na natin, halos barumbado na natin sa daan So hanap lang tayo ulit ng pupwestuhan para masukat natin yung play. Itong ginawa natin. Yung nagpreno-preno sa unahan. Tapos dinaan pa natin dyan sa mga drainage. Yun, lubak. Yan, so siguro dito na lang sa gilid. Saglit lang naman tayo, magsusukat lang tayo kung ilan na yung play nung front shock natin. Parang ganun pa rin 72 pa din. Same lang. So yun, ayos na yun. Pero tingin ko may isasagad pa siya Pare, nalubak ka ng malalim. Siguro yun, sasagad na yun ng 75 siguro, 76. So kung yung mga dinaanan natin kanina, parang common na nadadaanan lang naman yun sa pang-araw-araw. So meron pa tayong 12mm bago lumagot ako or bago sumagad yung front shock natin. As initial test natin, yun nga, maganda naman siya. Okay to. Hindi naman siya matagtag para sa akin. So wala naman ako nakikitang oil leak pa. Ayun nga, bale tingnan natin kung gaano tatagal tong ginawa natin dito sa front shock natin. So yun mga paps, dito ko natatapusin tong video. Kung may mga katanungan kayo, pwede nyo naman i-comment dyan. Try ko naman sagutin. At saka yun nga, disclaimer lang hindi naman ako professional na mekaniko. So mostly DIY lang tayo Yun lang naman, shinare ko lang naman yung mga pinaggagawa ko dito sa front shock tsaka sa XRM na to. So yun, salamat sa panonood mga paps. Ride safe always. The Boys TV signing out.